Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ulan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Noong mga panahong yun, may tanyag na binatang antingero sa lugar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mikael. Isa ito sa pinakamalakas sa usapin ng pakikipaglaban sa mga aswang, mangkukulam, mambabarang, maging sa banta ng iba't ibang klase ng elemento. Sa tulong na rin ng tanga nitong bertud na tres pico dignum. Kinatakutan ito sa lugar na mga masasamang loob, kaya kahit papano, naging mapayapa ang buong sityo. Ngunit mabilis na lumipas ang maraming taon. Tuluyan itong nakapag-asawa hanggang sa nabiyayaan ng isang babaeng sanggol na naging tagapagpadala ng ating kwento ngayon. Ayon kay Ulan, bata pa lamang siya nang mamatay ang ina sa hindi malamang dahilan. Ngunit kahit gano'n na parang kulang, pinuno pa rin naman siya ng ama ng pagmamahal at pangaral. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Nasa kolehiyo na si Ulan na mga sandaling yun. Lumaki ang dalaga na isang maganda, mabait, at nakilala sa kabutihan ng kalooban na naging kahinaan din niya hindi katagalan. Tay, papasok na po ako ha. Mas mahirap po pala sa kolehiyo kesa nung nasa sekundarya pa lang kami. Pagpapaalam ni Ulan, sabay halik sa pisngi ng ama at dali-dali na itong umalis ng tahanan. Pagkarating naman sa eskwelahan, sinalubong ito ng manliligaw na tawagin na lang natin sa pangalang Jaime. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita inaantay ah. Ang init-init kaya. Wika ni Jaime. Ganun ba? Kung sana sinundo mo ko, sana sabay na tayo. Mainit pala eh. Sana nauna ka na. Tugon ni Ulan. Naiinis ito sa inaasal ng manliligaw. Hindi naman nakasagot ang binata. Nagpatuloy na lamang ang dalawa papasok ng silid-aralan. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang guro. Nagsimula na ang talakayan. Mabilis namang lumipas ang oras at sumapit na ang uwian ng mga estudyante. Habang naglalakad, may nakita si Ulan na isang matandang lalaki sa kalsada. Madumi ang kasuotan nito, maging ang itsura. Dali-dali naman itong nilapitan ni Ulan para mabigyan ng pagkain at inumin. Oh, saan ka na naman ba pupunta? Naku, mapapahamak ka sa ginagawa mo eh. Paano kung may masama sa iyong gawin yan? Ikaw talaga, hindi magtatagal. Mapapahamak ka sa sobrang kabaitan mo eh. Sita ni Jaime. Ngunit hindi ito pinakinggan ng dalaga. Patuloy lamang ito sa pagkausap sa matandang pulube. Teka Manong, kilala niyo ho ba ako? Napapansin ko ho, kanina pa po kayo nakatitig sa mukha ko. May dumi ho ba? Tanong ni Ulan. Ganun ba? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Felipe, ha? Para kasi
pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Kamukha mo yung dati kong matalik na kaibigan. Ah, 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 ah. Tugon ng matanda. Napangiti naman ang dalaga. Tuluyang iniabot ang hawak na pagkain at inumin. Ganun ho ba? Sino kaya yung tinutukoy niyong kawig ko? Maganda din siguro yun, Manong, ano? Kumain na nga muna kayo. Baka gutom lang po yan kaya kung sino-sino yung nakikita ng mga mata niyo. Wika ng dalaga. Aalis na sana ito. Ngunit bago tuluyang makalayo, muli itong tinawag ni Mang Felipe. Huwag kang mag-alala, iha. Lalaki ang tinutukoy kong kamukha mo. Mikael ang pangalan ng tinutukoy kong tao. Talagang hinding-hindi ko malilimutan ang pagbumuka niya. Dahil siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko ngayon. At kung bakit nawala ang lahat ng pinakamamahal ko sa buhay. Tugon ni Mang Felipe mula sa hindi kalayuan. Kasabay ng malakas na halakak. Nagulat naman ang dalaga sa sinabi ni Mang Felipe. Mikael po? Teka, kapangalan po siya ng tatay ko ah. Hindi naman po pwedeng mangyari yung sinasabi mo. Mabuti pong tao si tatay. At kahit kailan, hindi niya ho kakayaning manakit ng ibang tao. Wika ni Ulan. Teka, huwag mong sabihin tatay mo si Mikael. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Akalain mo, sa dami ng pwede kong makasalamuha, ikaw ba, na anak na matindi kong kaaway? Pakisabi na lang sa tatay mo, ilang araw magmula ngayon, matitikman niya ang ganti ng isang ape. Wika ng matanda. Tumalikod na ito sa dalawa at dahan-dahang naglakad papalayo. Napaupo naman sa kinatatayuan ang dalaga. Natakot ito sa banta ni Mang Felipe. Dali-dali naman itong hinawakan sa mukha ng binata at sinabing, Uy, Ulan, wag mo nang pansinin yung sinasabi ng matandang yun. Nakikita mo naman sa kasuotan niya eh. Wala na sa normal na pag-iisip yung matandang yun. Kaya hayaan mo na. Tara na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Wika ni Jaime. Matapos namang maihatid ang dalaga sa tahanan, kaagad na din itong umalis para hindi makita ng ama ni Ulan. Samantala, pagkapasok ng tahanan, kaagad naman itong kinumusta ng ama. O anak, kumusta ang eskwela? Bakit ganyan yung mukha mo? Malayo pa yung Semana Santa. Ano bang nangyari? Tanong ni Tatay Mikael. Tay, may kilala po ba kayong tao na nagngangalang Felipe? Nakasalubong ko siya kanina. Akala ko simpleng pulube pero bigla na lang po niyang sinabi na kilala ka niya. Dagdag pa doon, nagpapaabot po siya ng pagbabanta. Nagaganti daw ang isang ape. Diretsahang tanong ni Ulan. Mapapansin sa mukha ni Tatay Mikael ang pagbabago ng itsura. Mula sa pagngiti, napalitan ito ng takot at galit na mga sandaling yun. Teka anak, paano mo nakilala ang taong yan? May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Anong ginawa niya? Ayos ka lang ba? Tanong ni Tatay Mikael. Mahalata ang pagkatarantas sa bawat tanong nito. Seryosong tumitig ang dalaga sa ama at sinabing, Tatay, ako po ang naunang magtanong. Kaya sagutin niyo po ako ng buong katotohanan.
Hindi ng isa pang tanong. Kilala niyo ho ba siya? Totoo po ba yung sinabi niya na ikaw yung dahilan ng paghihirap niya at pagkawala ng mga mahal sa buhay? Tay, kailangan ko pong malaman ng totoo. Tugon ni Ulan. Hindi na napigilan ng dalaga ang mga luha na tumulos sa mga mata. Wala itong alam sa nakaraan ng ama. Dahil sa tuwing nagtatanong tungkol sa pinagmulan, nananahimik na lamang ito at nagpapalit ng usapan. Napayuko si Tatay Mikael. Hindi nito alam kung saan magsisimula. Kaya hindi ito makapagsalita ng mga sandaling yon. Pasensya na anak. Hindi ko naman nais gawin ang bagay na yun eh. Pero wala akong pagpipilian. Kinakailangan kong gawin yung bagay na yun. Dahil yun ang nararapat. Wika ni Tatay Mikael. Tay, ibig sabihin, totoo? Totoo yung lahat ng sinasabi ni Mang Felipe. Matagal na panahon, Tay. Ikaw ang tinitingala ko. Kaya hindi ko alam paano mo nagawang maglihim ng ganyang kaimportanteng bagay mula sa akin. Wika ni Ulan. Matapos magsalita ng dalaga, dali-dali itong tumalikod. Mabilis na lumabas ng tahanan. Pipigilan pa sana ito ng ama. Ngunit hindi na naabutan at nakaalis na ito ng tahanan. Napaupo na lang si Tatay Mikael. Napahawak sa ulo. Kilala niya ang anak. Ang pinakaayaw nito ay ang mga taong nagtatago ng lihim sa kanya. Samantala, dahil wala nang matakbuhan pa ang dalaga, dali-dali itong nagpunta sa tahanan ng manliligaw na si Jaime. Oh, ano nangyari? Bakit ganyan yung itsura mo? Halika nga dito. Mukha ka na tuloy bruwas sa ginagawa mo. Pabirong wika ni Jaime. Nais sana ng binata na pag-aanin kahit papano ang kalooban ni Ulan. Kahit madalas na nag-aasaran ang dalawa. Mahal na mahal ni Jaime si Ulan. Kaya ayaw nitong nakikitang lumuluha at nasasaktan ng dalaga. Pinatuloy muna ng binata si Ulan dahil baka mapahamak naman ito sa kalsada. Pagkapasok, dali-daling lumapit ang dalaga kay Jaime. Sabay yakap ng mahigpit at sinabing, Jaime, totoo yung sinasabi na matandang pulubi kanina. Hindi ko inaakala na may tinatagong lihim sa akin si tatay. Nangako kami sa isa't isa na magiging bukas kami. Dahil dalawa na lang kaming magkaramay. Wika ni Ulan. Teka Ulan, pinakinggan mo naman ba yung paliwanag ni Mang Mikael? Malay mo, may dahilan kung bakit niya ginawa yung bagay na yun. Malay mo, para din naman pala sa'yo kung bakit niya yung ginagawa. Natahimik ang dalaga. Tama naman si Jaime. Hindi man lamang niya binigyan ng pagkakataon ang ama para magpaliwanag at nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Tama ka, Jaime. Sana hinayaan ko man lang si tatay na magpaliwanag. Pasensya na ha. Nagpakain ako sa nararamdaman kong galit. Ang hindi ko lang kasi matanggap. Bakit kailangan niyang magtago ng lihim sa akin? Kami na nga lang dalawa eh. Dapat sabihin namin sa isa't isa yung lahat ng bagay. Wika ni Ulan. Napabuntong hininga naman ang binata. Nilapitan ang dalaga at mahigpit na niyakap. Tandaan mo Ulan, hindi naman porket hindi sinabi sa iyo ni Mang Jaime ngayon ang katotohanan. Ililihim niya na yun habang buhay. Malay mo, naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon. Naghihintay ng tiyempo na aminin sa'yo. Alam ko, hindi naman masamang tao si Mang Mikael eh. Di ba?
Kaya nga halos lahat dito sa baryo, kinikilala at iginagalang yung tatay mo. Dahil sa kabutihang loob niya. Kaya ang payo ko sa'yo, hayaan mong magpaliwanag yung tatay mo. Bigyan mo siya ng pagkakataong sabihin yung totoong nangyari. Nang sa ganun, mas maging maliwanag yung lahat sa inyong dalawa. Wika ni Jaime. Natauhan si Ulan. Napagtantong tama naman ang sinasabi ni Jaime. Kaya bago ito umalis, niyakap nito ang binata at hinalikan sa pisngi bilang pasasalamat. Halos mabuwal naman sa pagtayo si Jaime sa ginawa ng dalaga. Hindi ito nakagalaw. Ni hindi ito nakapagpaalam ng maayos kay Ulan. Matapos ang tagpong yun, patakbong umuwi ang dalaga sa tahanan. Nang tuluyang makapasok, kaagad nitong hinanap ang ama. Ngunit magsasalita pa lang sana ang dalaga nang bigla itong nawala ng malay. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Tatay Mikael at dinala sa silid para makapagpahinga. Ilang oras ang lumipas. Dumilat na ang dalaga. Ngunit matamlay pa rin ito. Ni hindi nagsasalita at nakatulala lamang sa malayo. Natahimik na lamang din si Tatay Mikael. Iniisip na baka hanggang ngayon, galit pa din ang anak sa kanya. Pinabayaan na lang muna niya ito. Sa palagay niya, baka kailangan lamang ng oras ni Ulan para mapatawad siya sa mali niyang nagawa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may napapansin si Tatay Mikael na kakaiba sa anak. Palagi na lang tulala ang dalaga. Naging hindi pala imik. Ayaw na din itong pumasok sa eskwela. Madalas ding nakikita na sinasaktan ang sarili na parang baliw. Nag-aalala si Tatay Mikael kay Ulan. Samantala, dahil matagal nang hindi nakikita ni Jaime ang nililigawan, wala itong nagawa kundi puntahan na lamang si Ulan sa kanilang tahanan. Nagpakilala naman ito ng maayos na manliligaw ng anak. Hindi naman nagalit si Tatay Mikael. Sa halip natuwa pa ito na may karamay ang anak sa anumang pagsubok sa buhay. Ngunit maging si Jaime, hindi din makausap si Ulan ng maayos. Wala itong nagawa kundi palipasin na lamang at umuwi ng tahanan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, mas lumalala ang kalagayan ni Ulan. Kaya naman nagtanong na ito kay Jaime sa nangyayari sa anak. Jaime, alam mo ba kung ano ang lahat ng sinabi ni Felipe sa anak ko? Pwede mo bang isalaysay sa akin ang lahat ng nangyari ng araw na nakita niyo siya? Felipe? Teka, parang pamilyar sa akin yung pangalang yan. Teka. Oo nga, yung matandang pulubi na nadaanan namin nung nakaraan. Sa totoo lang, Mang Mikael, madami ho siyang sinabi. Ang sabi niya, si Ulan daw po yung kabayaran sa lahat ng kasalanan mo sa kanya. Tanggapin mo daw yung ganti ng isang api. Wika ni Jaime. Natahimik naman si Tatay Mikael. Sa puntong yon, alam na ni Tatay Mikael kung bakit nagkakagano ng anak. Mula nang magkapamilya, isinumpa ni Tatay Mikael na tatalikuran na ang tungkulin. Ngunit mukhang kapalaran na ang nag-uudyok sa kanya na bumalik sa dating sinumpaang tungkulin. Jaime, maaari mo bang ituro sa akin kung saan ang eksaktong lugar na nakatira ang Felipe na yon? Mang Felipe, katulad ho ng sinabi ko sa inyo kanina, nakita lang po namin siya sa daan. Mukha nga hong simpleng pulubi sa itsura niya pero hindi ko talaga alam kung saan siya nakatira. Wika ni Jaime.
Hindi malaman ni Tatay Mikael ang dapat gawin. Ayaw na niyang bumalik sa dating tungkulin. Ngunit kailangan niya itong gawin, alang-alang sa nag-iisa at pinakamamahal na anak. Dali-dali itong pumasok sa silid. Kinapa ang isang maliit na baul sa ilalim ng kama. Nang makuha, kagad niya itong binuksan. Isang kwintas na may trianggulong palawit at kulay itim. Dali-dali niya itong isinuot. Hindi naman niya matukoy kung nasan si Felipe. Pero para sa kanya, gagawin niya ang lahat para sa unika iha. Sa puntong ito, alam na ni Tatay Mikael kung bakit nagkakagano ng anak. Hindi niya kagad natukoy dahil na din sa pagtalikod nito sa iniatang na tungkulin sa balikat niya. Kilala niya si Felipe. Galing ito sa angka ng malalakas na mambabarang at mangkukulam. Ngunit may iba pang katangian si Felipe na lingid sa kaalaman ng nakararami. Iyon ay isa din itong aswang. Ang itsura nitong pulube ay isa lamang balat kayo. Kapag may natipuhan, tsaka nito susundan ang bibiktimahin. Malas lang dahil ginamit ang anak niya para makapaghiganti sa kanya. Matapos makausap ang binata, mabilis nang kumilo si Tatay Mikael. Nais nitong malunasan ang karamdaman ng anak. Pumunta ito sa silid ni Ulan. Nag-uusal ng mga dasal. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasambit ng mga kataga, biglang bumangon si Ulan. Dali-daling hinawakan sa leeg ang ama ng mahigpit. Ano akala mo? Hindi ako makakapayag na gawin mo ang bagay na yan. Buhay ang kinuha mo sa akin. Buhay din dapat ang maging kabayaran. Kukunin ko ang nag-iisa mong anak bilang kapalit ng kasalanan mo sa akin. Maging sa aking angkan. Wika ni Ulan. Nasaksihan mismo ni Jaime ang pangyayari. Nagulat ito dahil kakaiba ang boses na lumalabas sa nililigawan. Ngunit kagad namang kumilos si Tatay Mikael. Hinawakan ang kamay ng anak. Mabilis na inilapat ang palad sa bunbunan at nagbitaw ng mga kataga para pakalmahin ang anak. Duwag ka, Felipe. Harapin mo ko. Huwag mong idamay ang anak ko sa laban nating dalawa. Wala siyang kaalam-alam sa nakaraan ko. Tigilan mo ang pagpaparusa mo kay Ulan. Tayo ang bagtos. Wala siyang kinalaman sa tagisan nating dalawa. Wika ni Tatay Mikael. Matapos sabihin ang mga katagang yun, muling nawala ng malay ang dalaga. Inalalayan naman ito ni Tatay Mikael at Jaime sa pagkakahiga. Nang magising ang dalaga, nagulat pa ito nang makita ang dalawa. Masaya naman silang makita na bumalik ito sa katinuan. Tay, ano pong nangyayari? Bakit po kayo umiiyak? Tsaka teka, bakit iba na po yung suot kong damit? Tanong ni Ulan. Anak, ikaw na ba yan? Salamat sa Diyos, bumalik ka na sa dati. Grabe ang pag-aalala sa iyo ni tatay, anak. Tugon ni Tatay Mikael. Nagtataka naman itong tumingin sa ama. Hindi maunawaan ang ibig sabihin nito. Atay, ano po bang nangyayari? Ang natatandaan ko lang po, pagka-uwi ko ng bahay, hinanap kagad kita para makahingi ng pasensya sa inyo. At para malinaw na din po kung ano talaga yung nangyari. Pero matapos po yun, bigla na lang pong nagblanko yung paningin ko. Tapos hindi ko na alam kung ano po yung mga sumunod na nangyari. Alam mo anak,
Matapos yung araw na yon, ilang araw kang walang imik. Kahit si Jaime, hindi mo kinakausap. Pero alam ko kung sino ang may pakana ng lahat ng to. Patawad anak ha, kung nadawit ka sa isang laban na wala ka namang kinalaman. Wika ni Tatay Mikael. Napakuyom pa ang mga kamay nito habang nakatingin ng malayo sa bintana. Saglit namang natahimik si Ulan. Tay, hindi ko po talaga kayo maintindihan. Pero kung tama po ang nasa isipan ko, si Felipe po ang tinutukoy niyo, tama? Napatango na lamang si Tatay Mikael at saglit na natahimik. Oo, siya nga anak. Hindi ko mapapatawad ang isang yun sa pagdamay sa'yo. Hindi ko hahayaang ikaw ang parusahan niya nang dahil lang sa ginawa ko. Tay, ano po bang ginawa niyo sa kanya? Bakit gano'n na lang po yung galit na meron siya sa'yo? Tsaka bakit kailangan niya akong parusahan? Baka pwede namang idaan na lang natin to sa mabuting usapan at magkapatawaran na lang. Sige tay, bibigyan po kita ng panahong may paliwanag ang lahat. Tay, tandaan mo, tayong dalawa na lang po ang meron. Hindi maganda kung nagtataguan pa tayo ng lihim sa isa't isa. Wika ni Ulan. Sige anak, kung yan ang gusto mo, hayaan mo akong ipaliwanag ang lahat. Isa kong antingero bago ko nakilala ang nanay mo at maisilang ka sa mundo. Nagtatangan din ako ng isang anting-anting. Ang trespiko dignum na ginagamit ko sa tungkuling kong pigilan ang paglaganap ng kasamaan. Pero, tinalikuran ko ang tungkuling yun para mabuhay tayo ng normal. Tungkol naman sa nakaraan ko bilang antingero, wala akong masamang ginawa. Kailangan ko lang ubusin ang angka ni Felipe. Nakakaperwisyo na sila ng ibang tao eh. Dati ko siyang kaibigan. Pero hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ko sa kanya. Napigilan ng mga kaanak niya sa paggawa ng kasamaan. Ilang beses ko silang binalaan. Pero wala eh. Kaya wala na akong pagpipilian. Pikit mata ko silang inubos noong kalakasan ko pa. Pero wala. Dahil kaibigan ko si Felipe, nung magmakaawa siya sa akin at sinabing tuluyang magbabago, pinagbigyan ko siya at pinatakas. Pero hindi ko alam na matapos ng pagiging mabuti kong kaibigan sa kanya, magtatanim pala siya ng sama ng loob sa akin. At ikaw ngayon ang sumasalo sa lahat na naging kasalanan ko sa kanya. Pagpapaliwanag ni Tatay Mikael, nagulat naman si Ulan sa mga nalaman. Ibig sabihin, Tay, tama yung nadidinig ko sa ibang mga tao. Tinalikuran mo yung tungkulin mo para sa amin ni Nanay. Pasensya na tay kung nagalit ako sa'yo. Tama si Jaime. May dahilan kung bakit hindi mo kagad sinabi sa akin. Pangako tay, mula ngayon mas magtitiwala na ako sa'yo. Kasama niyo rin po ako sa labang ito. Wika ni Ulan. Natahimik panandalian ang paligid. Ni isang salita ay walang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hanggang sa pinutol ang katahimikan ng kakarating pa lamang na si Jaime. Umalis ito kanina para sana makabili ng makakain. Mang Mikael, alam ko na po kung saan nakatira yung Felipe na yon. Nakita ko po siya kaya sinundan ko. Sa pusod ng bundok, doon po siya naninirahan. Wika ni Jaime. Nagkatinginan ang mga ito. Kagad namang naghanda si Tatay Mikael. Kinuha ang mga gamit sa pakikipaglaban. Muli kaibigan kong tangan, magkakasama na naman tayong ulit para parusahan ang isang nilalang na hindi matahimik
Ayoko sanang gawin to eh. Pero hindi matatapos ang lahat kung hindi ko tutuldukan ang lahat ng nangyari. Wika ni Tatay Mikael. Kasama nitong nagpunta sa gubat si Jaime. Binigyan din niya ng panlaban ang binata upang hindi ito mapahamak. Sumama din si Ulan kahit na ayaw itong isama ng ama. Ngunit wala nang nagawa pa dahil nagpumilit ito. Inusala na lamang niya ng pinakamalakas na poderang anak para hindi ito mapahamak. Naglakbay ang tatlo papunta sa pusod ng gubat. Ngunit bago yon, nagkaroon muna ng maraming pagsubok sa daan. Sinubukan na hadlangan ang kanilang pagpunta roon. Napakaraming uwak ang humambalang sa daan. Ang dami namang uwak niyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Kahit sa panaginip eh. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang kadaming uwak. Wika ni Jaime. Hinataw nito ng patpat ang mga uwak ngunit tila hindi tinatabla ng mga ito. Lumayo kayo dyan. Ako na ang bahala dito. Jaime, bantayan mo ng maigi ang anak ko. Dahil siya ang punteriya ng kalaban. Wika ni Tatay Mikael. Nakagad namang sinunod ng binata. Kinuha ni Tatay Mikael ang dinasalang itak at pinaghahampas ang mga uwak. Nagkalasa naman ang mga ito at dali-dali niyang pinuntahan ng dalawa. Nagpatuloy ang tatlo hanggang sa bigla na lamang naapakan ni Ulan ang isang patibong. Kaya nasabit ang mga ito sa isang puno. Tay, nasugatan po ako sa tagiliran. Ang hapdi at ang sakit. Wika ni Ulan. Nakita ni Tatay Mikael ang pag-agos ng dugo sa tagiliran ng anak. Labis na kaba ang naramdaman, lalo na nang makitang namumutla ang anak. Dali-dali naman niyang pinutol ang tali sa paa. Matapos, kagad na inakyat niya ang puno at pinutol ang tali sa anak. Hindi naman na kinailangan pang kalagan si Jaime dahil naputol na nito ang tali. Kagad tinignan ni Tatay Mikael ang anak. Walang ya. Hindi ko alam kung bakit kailangan na mangyari to. Bakit sana ko ba? Dali-dali itong nag-usal. Humingi ng tulong sa kanyang anting-anting. Gamit ang mga herbal na halamang makikita lamang sa kagubatan, itinapal niya ito sa sugat ng anak. Pumunit ng kaunti sa damit at ito ang itinali sa tagiliran ni Ulan. Mang Mikael, may paparating po. Napakadami nila. Hindi ko mabilang. Gulin mo ang anak ko. Bumalik na kayo sa bahay. Ako na ang bahala sa lahat ng yan. Wika ni Mikael. Tay, baka mapahama ka lang. Ayoko. Hindi ka namin iiwan dito. Lalo na't alam namin kung gaano kadami ang makakalaban mo. Kaya ko pa naman po lumabantay eh. Kami ni Jaime. Ayoko na maging ikaw ay mapahamak ng dahil sa akin. Sige na, makinig kayo sa aking dalawa. Wika ni Tatay Mikael. Walang nagawa si Jaime. Dali-daling hinila si Ulan. Ngunit bago makalayo, nagsidatingan na ang mga kalaban. Sinundo ko na kayo para naman hindi na kayo mahirapan. Mga alagad, kunin ang mga yan at ilagay sa aking hinandang kulungan. Wika ni Mang Felipe. Kagad namang kumilos ang mga kasamahan nito. Ngunit lumaban si Jaime kaya nasugatan ito sa kanang braso.
Mapatayin niyo man kami. Wala pa ding magbabago eh. Oo, nakipaghiganti kayo. Pero may babalik ba nun yung buhay ng mga mahal niyo sa buhay? Wika ng binata. Jaime, alam mo din ang tungkol sa nakaraan ni tatay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ibig bang sabihin, kilala mo din siya nung makita natin sa eskwelahan? Hindi, Ulan. Wala akong alam tungkol kay Mang Mikael. Narinig ko lang yung usapan niyo. Kaya nagtanong ako sa mga magulang ko. Sila'y nagkwento sa akin. Kaya nga ginawa ko yung lahat para mahanap yung tahanan ni Mang Felipe. Dahil nararamdaman ko na may kinalaman siya sa nangyayari sa'yo. Aba, may tagakwento na pala tayo. Hindi na kailangang maglahad ng iyong ama, Ulan. Pero may idadagdag lamang ako. Alam mo ba, Iha, mamamatay tao ang iyong ama. Sa katunayan, siya mismo ang dahilan kaya namatay ang iyong ina. Sakit. Hindi sakit ang ikinamatay ng aking sinisinta. Namatay siya para sa iyong ama. Totoo po ba yun, Tay? Kung totoo man yung sinasabi ng lalaking to, wala din naman pong magbabago eh. Alam kong may dahilan kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. At hindi isasakripisyo ni nanay ang kanyang sarili kung masamang tao yung tatay ko. Manang-mana ka talaga sa iyong ina. Wala kayong pakialam sa paliwanag ng iba. Ang palaging tama sa inyo ay ang lalaking yan. Paano naman ang nararamdaman ng ibang tao? Katulad ko. Wika ni Mang Felipe. Sa puntong yan, hindi na nakapagpigil pa si Mikael. Hoy Felipe, hindi ikaw ang biktima dito. Iniisip mo kasi na palaging ikaw yung kawawa eh. Diba? Ilang beses kitang sinabihan na kumbinsihin ang angkan mo na wag nang gumawa ng masama. Pero kaisa ka talaga nila. Kaya hindi mo sila mahatak sa landas na mabuti. Dahil isa ka ding kinakain na ang kaluluwa sa impyerno. Wika ni Tatay Mikael. Hindi na nagsalita si Mang Felipe. Dali-dali itong sumugod. Nagpalit na ito ng anyo. Tumalas ang mga ngipin, maging ang mga kuko. Namula ang mga mata. At merong mga pakpak sa likuran. Nagpalita ng pag-atake ang dalawa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan si Tatay Mikael sa tiyan. Patuloy ito sa pagdurugo. Napaluhod ito sa lupa at tuluyang nanghina. Tay, pakiusap, tama na ho. Huwag yun ang pahirapan ng tatay ko. Patahimikin niyo na kami. Wika ni Ulan. Kawawa naman kayo. Sinabi ko naman, hindi kayo mananalo sa bagsik ng aking kapangyarihan. Mananahimik lang ang buhay niyong mag-ama kapag patay na ako. Pero kahit kailan hindi yon mangyayari. Dahil ako mismo ang papatay sa inyo. Wika ni Mang Felipe. Dali-daling nilapitan ang dalaga. Pinisil nito ang sugat sa tagiliran ni Ulan. Patuloy ito sa pagdurugo at namimilipit sa sakit ang dalaga. Kagad namang napatayo si Tatay Mikael. Dali-daling lumapit kay Mang Felipe. Sinakal niya ito gamit ang isang kamay. Buong lakas na itinulak sa lupa. Pinaibabawan niya ang nilalang at walang tigil na pinagtataga. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko sa harapan ko. Hindi ako makakapayag na mamatay ng hindi lumalaban.
Akala mo ba malakas ka na? Duwag ka, Felipe. Nagtatago ka lang sa lakas ng iyong mga kasama. Pero kapag mag-isa, takot ka na. Wika nito. Matapos yon ay muli niyang pinagtataga ang nilalang. Sinubukan pang harangin ni Mang Felipe ang pag-atake ni Tatay Mikael. Ngunit halos lahat ng pagtaga bumabaon sa laman ng aswang dahil na rin sa tulong ng Trespico Dignum. Napasigaw na lamang si Mang Felipe. Nang tatapusin na sana ni Tatay Mikael ang buhay ng nilalang, nakakuha ng pagkakataon si Mang Felipe. Nahawakan niya ito sa leeg. At ito naman ang nakapaibabaw kay Tatay Mikael. Nakakalimutan mo yata. Aswang ako na mambabara. Mas malakas ng ilang ulit ang aking kapangyarihan. Hindi uubra sa akin ang mga ginagawa mong pag-atake. Masasaktan lang ako. Pero babalik din ang lakas ko, hindi katagalan. Wika ni Mang Felipe. Gamit ang matatalim na kuko, isinaksak niya ito sa tiyan ni Tatay Mikael. Matapos yun, muli nitong pinagbalingan si Ulan. Nilapitan nito ang dalaga at dali-daling sinakal. Hindi ako makakapayag na ikaw ang unang mamamatay. Pagmasdan mo kung paano kong patayin ang babaeng ito. At kapag napatay ko na siya, tsaka kita isusunod, Mikael. Sigaw ni Mang Felipe. Hindi naman nanahimik si Jaime sa isang tabi. Pinagtataga nito ang nilalang. Ngunit tila walang epekto ang bawat pag-atake. Ngunit kahit ganun, patuloy lang ito sa ginagawa. Samantala, si Tatay Mikael naman, nag-uusal na mga orasyon. Humingi ito ng kaunti pang lakas sa bertud ng Trespico Dignum. Pakiusap, kaibigan. Bigyan mo pa ako ng kaunting lakas para tapusin ang buhay ng isang yan. Kung dati naging mabait pa ako sa kanya, pero ngayon, sisiguraduhin kong gugulong ang ulo niya sa lupa. Hindi ko siya mababatawad sa pagpatay sa asawa ko. Lalo na ang pananakit sa anak ko. Pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa impyerno. Ibuhos mo na ang lahat sa labang ito, kaibigan. Kahit buhay ko ang maging kapalit, masigurado ko lang na maging ligtas ang anak ko. Matapos sabihin ni Tatay Mikael ang mga katagang yun, biglang nagliwanag ang medalyon ng Trespico Dignum. Nag-iba ang nilalabas na presensya nito. Nakaramdam ng takot ang mga nilalang sa paligid. Maging si Mang Felipe na sobra ang kayabangan kanina. Kinilabutan sa inilalabas na presensya ni Tatay Mikael. At sa isang iglap, nawala ito sa mata ng mga kalaban. Maging si Ulan at Jaime ay hindi na ito nakita. At nang muli itong lumabas, nagsigulungan na ang mga ulo ng lahat ng alagad ni Mang Felipe. Nagulat din naman ang matanda nang malaglag ang mga kamay sa lupa. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Hindi. Paano nga? Ako, na pinakamalakas na nilalang, mamamatay sa mga sandaling ito. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi. Ngunit bago pa man ito muling magsalita, dali-dali nang tinaga ni Tatay Mikael ang leeg ni Mang Felipe. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Hindi pa nakontento si Tatay Mikael.
Patuloy lamang ito sa pagtaga hanggang sa magkapira-piraso ang katawan ni Mang Felipe. Matapos ang pangyayaring yun, bigla na lamang bumulagta ang katawan ni Tatay Mikael. Mabilis namang kumilos si Jaime. Inakay si Tatay Mikael at naghanap ng malapit na ospital. Habang si Ulan naman, malubhaman ang naging sugat sa labanan. Kaya pa naman itong makatayo at lumakad. Nang makarating sa ospital, kagad naman silang inasikaso ng mga doktor. Ginamot ang mga sugat ni Ulan at Jaime, maging ni Tatay Mikael. Tinahirin ang malalalim na sugat na natamo. Nagtagal pa ng ilang araw ang dalawa sa ospital. Habang si Tatay Mikael naman, hindi pa rin dumidilat na mga sandaling yon. Tay, kumusta ka na? Gumising ka na po. Alam ko pong nadidinig niyo ako. Tay, sige na po. Umuwi na po tayo sa bahay. Tara na. Wika ni Ulan. Patuloy lamang ito sa pagkausap sa ama. Kahit hindi sumasagot si Tatay Mikael, alam niyang nadidinig siya nito. Ilang sandali ang lumipas. Bigla na lamang gumalaw ang daliri ni Tatay Mikael. Dali-dali namang tinawag ng dalaga ang doktor. At sa puntong yon, tuluyan ng nagising ang ama. Nakadilat na ito. Ngunit tulala pa rin. Ngunit hindi ito sinukuan ni Ulan. Makalipas ang mahigit isang buwan, unti-unti nang bumalik ang sigla ni Tatay Mikael. Labis naman itong nagpasalamat sa anak, lalo na kay Jaime, na siyang nagligtas sa kanila mula kay Felipe. Nang magbalik sa wisyo si Tatay Mikael, hinanap nito ang kwintas na 3 peso dignum. Ngunit hindi na niya ito makita. Maraming salamat, kaibigan. Alam kong isinakripisyo mo ang sarili mo para tuluyan pa akong mabuhay. Nagpapasalamat ako sa iyo na tinulungan mo ko, maging ang anak ko na malayo sa panganib. Pangako, hinding-hindi kita malilimutan. Wika ni Tatay Mikael. Mabilis na lumipas ang mga taon. Hindi na nakabalik pa si Tatay Mikael sa kanyang dating tungkulin. Ngunit ganun pa man, pinagtuunan na lamang niya ng pansin ng dalaga. Nang makapagtapos sa kolehiyo si Ulan, magkasintahan na rin sila ni Jaime na mga sandaling yun. Tinupad nila ang mga pangarap kasama si Tatay Mikael. Nakapagpundar sila ng sariling tahanan, nagtayo ng negosyo, at nagpakasal. Nabiyayaan sila ng isang supling. Ngunit sa edad na 60, pumanaw na si Tatay Mikael. Ngunit ang nagawang kabutihan ng ama ni Ulan ay nanatili sa alaala ng lahat, kahit wala na ito. Maraming panahon man ang nagdaan, hindi nakalimutan ni Ulan ang lahat ng aral na natutunan mula sa ama. At panghabang buhay niya itong panghahawakan, kahit sa kanyang huling hininga. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.